Naiisip ba natin kung paano nai-spot ng mga professional traders ang overbought at oversold conditions? Or paano nila na-identify ang potential reversal and trends in real time? Sa video na to ay i-reveal natin ang isa sa pinakamabisang tools sa technical analysis. Ito ang RSI indicator. Malalaman natin exactly ano nga ba ito, paano ito gumagana, at bakit kailangan ang bawat trader ay mamaster ito. Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? Ako nga po ulit si LA at welcome po sa ating pong trading channel. Kung bago ka dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-turn on mo na rin yung notification bell dahil ngayon, mas pag-aaralan natin ang world of indicators. At papakita ko sa iyo kung paano ito gamitin gaya ng isang pro trader. Ano nga ba ang RSI indicator? RSI meaning Relative Strength Index. Ito ay isang momentum oscillator na sinusukat ang bilis at pagbabago ng price movements. Para masyadong technical, no? So simplihan lang natin. Yung RSI ang nagsasabi kapag ang isang asset ay overbought na or oversold. Para siyang thermometer pero pang market. Ang reading na above 70 ay kadalasan ibig sabihin ang asset ay nagiging overbought na at pwede ito mag-pullback. Ang reading below 30 ay maaaring maging oversold at baka ito ay mag-bounce up. So how does RSI work? Ang RSI ay nakadisplay as a single line on a scale of 0 to 100. Gumagalaw ito pataas at pababa depende sa price range. Ito ang dapat mo tandaan. Kapag above 70, ito po ay overbought na at maaari bumaba ang prices soon. Kapag naman below 30, ito ay oversold. Maaaring tumaas ang prices really soon. Pero itong mga levels ito ay hindi talaga garantiya. Ito ay mga signals. Kaya palaging gumamit ng ibang tools para i-confirm ang iyong trades. So paano ba ito gamitin? Gamitin natin ang RSI indicator in two simple ways. Number one is identify reversals. Kapag ang RSI ay nag-cross above 70, maaari ito mag-signal ng reversal. Meaning yung prices ay pwedeng bumaba. Katulad din kapag ito naman po ay bumaba below 30, maaari ito mag-indicate na ang prices ay tataas. Number two, spot divergences. Nangyayari ang divergence kapag gumalaw ang price sa isang direction pero yung RSI ay gumalaw sa ibang direction. Example, kapag yung price ay naging higher high pero yung nasa RSI ay naging lower high, ito ay maaari signal na ang trend ay humihina. Things to keep in mind. Ang RSI ay napakagandang tool pero it works best combined with another indicator like support and resistance levels or moving averages. Tandaan, no indicator is 100% accurate. Kaya always manage your risks at mag-stick ka sa iyong trading plan. Okay, so here's an example. Press natin yung RSI. Observe ninyo kung saan kami dito nag-sell. Yan. I-observe ninyo yung RSI natin. So nag-press na po tayo doon. Then may earnings na kagad. Observe ulit natin yung RSI kung saan kami nagpindot. Yan. Yon, okay. Talaga makikita mo dito na ang laking tulong ng RSI sa atin dito para malaman natin kung kailan magse-sell or magba-buy. So makita natin na nasa above siya talaga or pumapalo siya sa may 70 na naglalaro. So malaking tulong talaga sa atin yan. Pero syempre, practice pa rin palagi sa demo account. So ayan ang RSI. Simple, powerful at easy to use. If bago ka lang sa trading, I recommend na i-add mo yung RSI sa iyong charts at mag-practice muna sa demo account para maging komportable ka dito. At kapag na-master mo na ito, pwede ka na mag-real account at kumita.